Hello mga nay! Etong ang video na to napakatagal na dito sa aking cellphone. Bago pa man mauso yung mga filter ni Barbie sa TikTok, nandito na to. Hindi ko lang na-edit. Ito nga order sa atin ng isang customer via Facebook yata to. Medyo hindi ko na nga tanda dahil medyo matagal na. At pagpasensyahan nyo na rin yung boses ko kung medyo ngongo dahil ako'y sinisipon. So ang order nga sa atin ng ating customer ay fondant topper na ang team ay Barbie. So dito ang ginagawa ko nga ay isang malaking ribbon na ilalagay sa ibabaw ng cake bilang topper. Ayan, dahan-dahanin ko para makita nyo kung paano ko gawin yung ribbon. Nanood lang din ako sa YouTube noon para malaman kung paano ba gumawa ng ribbon. Ayan, sundan nyo na lang kung paano ko gawin kasi ang hirap i-explain. Kung napansin nyo kanina, popsicle stick yung ginamit ko kasi kanina ko pa hinahanap yung ruler ko, nawawala. So, ito yung isang tenga ng ribbon. So, ulitin mo lang kung paano ko ginawa para sa kabilang tenga naman. At para hindi siya lumubog, ayan, ilagyan ko siya ng palaman. Ano lang yun, mga tissue, mga papel, tapos krinampold ko, tapos binilog ko, tapos binalutan ko ng cling wrap para hindi dumikit din sa ating fondant. So ito, i-fast forward ko na ha. Ito yung kabilang tenga kung paano ko gawin. Actually, dito ako nahihirapan sa pag-roll ng fondant. Kasi na-achieve ko na halos pareho sila ng size nung kanina para pantay ba sila. Akala niyo lang walang sukat, pero may sukat yan. Hinahabol ko na maging kasing taas niya itong board natin. At ayan na nga ang ating mahiwagang popsicle stick. So, diba? Diretso, pantay na pantay, pang ruler. So, ayan nga, ulitin lang natin yung ginawa natin kanina. So, kinat ko lang to dahil umikli. So, kailangan kong habulin yung kanyang size. So, roll ulit tayo, no? Mukhang madali lang yung pag-roll ng fondant, pero mahirap, matigas sa kamay. Lalo na kung yung fondant, medyo matigas-tigas na rin. Tapos, syempre, iniingatan rin natin na hindi tayo mapunitan ng fondant kasi kapag niro-roll natin to, numinipis yan. Yung ginagamit ko palang pandikit sa mga fondant natin, pwedeng tubig, pero ang ginagamit ko is water na mayroong Tylos. Dito naman, yung ginagawa ko is yung gitna ng ribbon, yung magko-connect sa dalawang tenga ng ribbon. Ito, papakita ko sa inyo. Ito nga palang paggawa ko ng ribbon ni Barbie. First time kong gawin na. Nanood lang ako ng mga tutorials sa YouTube din. Kaya naman, hindi pa to ganun ka-perfect. Pero, pwede nyo na rin gawing basis kapag gagawa kayo. Baka nga mas maganda pa ang magawa nyo dito. Oh. Basta, practice lang tayo ng practice at magiging magaling din tayo sa craft natin. Huwag tayong susuko at talagang maging passionate lang tayo sa mga ginagawa natin. Magugulat ka na lang isang araw, magaling ka na. Yung tipong dati di ka makatulog kasi hindi mo alam kung paano gagawin. Pero ngayon, kahit nakapikit ka, alam mo na kung ano yung gagawin mo. Hindi naman din kasi talaga natin may iwasan na minsan may mga araw talaga na nakakatamad. Parang gusto mo na lang sumuko, parang gusto mo na lang huminto. Kasi miski sa akin nangyayari din yan tulad na lang dito sa video na to. Ang tagal-tagal na itong video na to sa cellphone ko, hindi ko ma-edit. Una kasi, tinatamad ako kasi ang haba. Biruin mo naman, halos 8 minutes siya. So, parang nauubusan ako ng mga sasabihin dito sa vlog, kaya paputol-putol yung pag-voice over ko. Minsan naman, ginaganahan ako mag-voice over, yun nga lang. May mga pangyayaring hindi natin inaasahan, kailangan kong ihinto dahil pwedeng iiyak si Baby Heart o kaya naman si Kuya CJ, ang ingay. So, hindi nyo rin maririnig yung mga sasabihin ko. Kaya halos ilang linggo na akong nag-voice over para sa vlog na to. Kung saan na nga yata napupunta yung mga sinasabi ko Parang minsan wala na nga yatang sense. Ayan, so balik tayo sa ginagawa ko. So kung napanood nyo kanina, binakat ko siya. Nagprint ako nung ulo ni Barbie. Inano ko lang to, ni-research ko lang sa Pinterest. Tapos print ko. Tapos ayan, binakat ko. Kasi mahirap siyang kopyahin lang. Hindi naman ako ganun kagaling mag-drawing. Kulang na sa practice. Tapos syempre, ginamitan ko nitong precision knife para makat natin siya. Medyo nahirapan rin ako sa pagkat nito. Actually, dapat mabilis lang to. Kung matalas yung ating precision knife, medyo mapurol na rin pala. Hindi ko pa pala napalitan kasi ng blade. Ito pa rin kasi yung unang blade na ginamit ko simula nung nagsimula akong gumawa ng mga fondant topper. Diba? Marami-rami rin tayong natrabaho na kaya medyo mapurol na siya. Next na ibabakat ko, ito namang pangalan ni Barbie dahil wala naman tayong molder na ganito yung font. So, to the bakat ang person ulit.
Ayan nga palang nasa gilid, yung mga may bilog, yung mga gagawin kong fondant topper. Yan yung order sa atin. Tapos yung mga nasa board naman ay pangalan, happy birthday, tas yung pangalan nung celebrant. Madali na lang yan dahil meron tayong molder niyan. So, price reveal tayo. So, ito yata, prenesyohan ko siya ng 400 to 600. Nakalimutan ko na talaga, promise, kung magkano ko na bigay ito sa ating customer kasi medyo matagal na nga. Actually, namimiss ko na gumawa ulit ng mga fondant topper Kailangan ko lang talagang mag-ipon ng sipag dahil naubusan ako ng fondant. Pero sa mga susunod na araw, mukhang sisipagin naman ako at makakagawa ulit ako ng fondant at mag-start ulit tayo mag-create ng mga fondant topper. Lalo pa at pa-bare months na kailangan na nating mag-ready dahil alam nyo naman kapag bare months, anong meron, mga order. Aside sa marami rin talaga tayong celebration personally sa family natin, may mga birthday, tapos bibinyagan na si Heart sa September. So talagang magiging busy na naman ulit tayo. Kasi pinaproject ko talaga na maggawa ng magandang cake for baby Heart para sa kanyang baptism. So abangan nyo yun ha. Ayan, so nasa na ba tayo? Ayan, malapit ko na palang matapos itong pangalan ni Barbie. Ang dami ko nang nasabi na kapag invite na ako para sa binyag ni baby Heart, patapos pa lang itong pangalan ni Barbie. Paano kasi mabusisi rin pala talaga to? Parang madali lang, no? Parang mabilis lang, pero dahan-dahan ako sa pagkat dyan kasi baka tuluyang maputo. Lalo at may mga letters na maninipis. And then, ito yung background ng ulo ni Barbie. Ayan, isa-isa ko yan. Nakakatuwa nga yung gawin Very satisfying para sa akin Mabusisi, go for the effort, laban yan. At natutuwa nga ako sa customer ko na umorder nito dahil very appreciative siya. Finalo niya pa ako sa mga social media accounts ko dahil nagandahan siya sa gawa natin. So kayo rin huwag niyong kalimutan mag-follow, mag-comment, mag-like, mag-share na rin itong video natin para naman dumami tayo. Road to 5,000. Next naman, praying for that. Konti pa lang tayo. Parang nasa 1,000 plus pa lang tayo. Malayo-layo pa yung ating nalakbayin para sa 5K followers. Konti pa lang pero malayo-layo na rin yung ating narating dahil nung sinimulan ko yung pagbablog dito sa page na to, nag-start tayo. Parang ilan piraso pa lang yung ating mga supporters. Next naman supporters. Hindi ko nga alam kung may nanonood nito pero may mga nagko-comment. Awa ng Diyos, may nanonood naman. Nakaka-inspire nga yung mga napapanood kong mga baker na nagbablog din. Dahil nag-start rin sila sa ganito, konti lang yung mga sumusubaybay sa kanila tapos ngayon umaabot na sila ng 100,000 followers. So diba ang dami na? Darating din tayo dyan, tiwala lang, kapit lang tayo sa ating mga pangarap. At ito nga, nirap ko na yung ating mga topper na tapos na. Finishing touches na lang to at patapos na tayo. Kung umabot kayo dito sa part na to, naku, maraming salamat at napagtyagaan nyo yung boses ko. Papasin nyo, paiba-iba yung tone of voice ko kasi nga, iba-ibang araw ko tong vino-voice over. Nagsimula nga yata to, may ubo pa ako, may sipon pa, ngongo pa ako. Ngayon, pagaling na ako, diba? Ayan, 8 minutes na, matatapos ko na rin. Napahaba kasi gusto ko talagang ipakita sa inyo kung paano ko siya ginawa. At sana may natutunan po kayo Sa paggawa talaga ng topper, isa lang masasabi ko, kailangan matyaga at creative yung ating isipan kung paano natin mapupull off yung pinapagawa ng ating mga customer. Isa lang din naman ang gusto natin, yun ay masatisfy natin yung mga customer natin para umulit sila sa pag-order, diba? Ayan na siya. Diba? Ang ganda. Masarap din yan.